It's another uh, week. We can celebrate the goodness of God. And as we continue our message tonight, if you have a Bible, please open in 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. 1 Corinthians 3, chapter 10 to 15. Verses 10 to 15. 1 Corinthians chapter 3, 10 to 15. Ngayon akong tanan, nahindol ka as we read the word of God. Verses 10 to 15. According to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building on it. But each man must be careful how he builds on it. For no man can lay a foundation other than one which is laid, which is Jesus Christ. Now if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident. For the day will show it, because it is to be revealed with fire, and fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Let us pray. Father God, thank you for your blessed word. May this word of God encourage us and remind us, God, that our foundation is only your Father God. As we come to our faith, we thank you, Lord, for you are with us and you came us and save us, Lord God. With us, God, as we read it in your word, and of our hearts and minds, God, understand your very word, Father God, and apply this, God. Give you praise, we sing, we pray, amen. So, the title of this sermon is Jesus is our firm foundation. There's a story to doon ka tao na gusto mo-apply sa company for a specific position. And eventually, they were take exam, o nakapasal sila sa interview, naka-qualified din sila sa work. So, ang pag sugod nila, isa ka tao, pugihan kayo mo trabaho. Dili yung magpalipaloy. Kung sa iyang lahat ng job description sa company, yan, gibuhat, faithful, good, obedient, diyan. Kung sa mali isa ka, laway ang kauban, yan, correct. Dili sa iyong magpa-compromise. Pero, inabihan, kaya isa ka tao, palipaloy yan. Sige galing, dili magpasa ng mga requirements, mga reports, dili pag-yun, dili magtaraw sa iyong trabaho. Eventually, ang ilang evaluation sa company, ang isa din natanggal. Ang isa, na-promote. Kaya tugihan mo lang sa katao. So, kani nagpa-encourage ko sa tuwa na, as leaders ng sector, Paul is talking about sa mga leaders. Na kita sa itong trabaho, sector, atong bantayan, asa na ito isa itong ginasunod. Nagtrabaho lang ba ko kay tungod kay na ako'y makuha? Or nagtrabaho ko kay tungod na ako'y kahadlok sa Ginoo? So we all know this 1 Corinthians, this first letter of Paul to the Church of Corinth. So yan yung isulat during nasa Ephesus. And yung i-visit niya mga Corinthian church, Corinthian people, is Gentile. Kasi tayo na po yung mga Jews, yung audience, during 56 AD. So, naitabuan, ibalikan niya ng church, kaya ito muna yung mga may problem. So, third missionary journey, ibalikan sila. So, the problem sa chapter 3, na ang mga tao na-divide. One of the story, na ang mga tao, nasa yung dapit ang Paul, nasa yung dapit ang Apollo. So, ang yung ni Paul, servants na yun. Ingon sa verse 5 sa chapter
chapter 3, verse 5. After all, who is Apollos? Who is Paul? We are only God's servant, through whom you believe the good news. Each of us did the work the Lord gave us. So mga problema ni karon ng mga tao, focus sila sa tao, dili na sa Ginoo. So ilang foundation na divert na. Kaya ang panring, ang Paul, ang mga tao, ay mga false teacher na nisulod sa simbahan. Kaya mga false teacher, may manimamiti. May manimo, parang public speaker man sila. May maganig mga tao. Eloquent ka ni manuti. So mga tao, dito butoy ka ni mga yun. Na mga false teacher, mga dato ko na. Makarangan ko lang mga ngayon. Dito sila. Kung si Paul, yung pa ni Paul sa verse 1 Corinthians chapter 2, verse 1-5. Sa pagwali ko ninyo, wala ako maggamit o binulak-bulakan nga mga pulong aron lang madani kamo. Kundi Espiritu Santo ang nagapamatuod sa akong panulti pinagi sa iyang gahom. Aron nga ang inyong pagtuo dili mabase sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Mo na i-point ni Paul na iyang i-point ng mga tao dito mo kan Jesus dili mo sa amo. Kaya si Paul, si Apollos, tao naman sila. Gigamit ako sa Ginoo. So, mo na ang problem na iyang ibalik. Dito mo kang Jesus, ayaw mo sa amo ka. Ngayon si Paul, ako yung tanong, si Apollos na patubig. Pero ang Ginoo ay magpatubig. So, in short, i-address ko ni Paul na ang Ginoo din magpatubig. Kami, instrumento lang. So, in other words, kinantangan ko dire, instrumento punta sa pagpalambo sa Bingaya sa Diyos. Dili ka magpataasay. Mas taasay sa imo, ikaw lang ka. You are equal. So, in our passage, as leaders and teachers in this church, we must have these three things. The right foundation, right purpose, and right reward. Ang Ginoo, dili ko na mapasagal sa tuwa. Tadaan mo ka reward sa itong kaamil. Verse 10 to 11, kung ako sama sa usa kahanas nangulo sa mga panday, mao ang nagatukod sa pundasyon, sumala sa katakos sa gihatag sa Dios kanako. Ang uban nga panday mausap ang nagapadayon nga trabaho niini. Apan kinahanglan gayud nga magmatngon ang matag panday nga maayo ang iyang trabaho. Kay dili mahimo nga magbutang og lain nga pundasyon gawas sa gihimutang na mao si Jesus Kristo. So Jesus Christ laid the foundation, He saved kaniya by grace, not by works. Na siya ay makaluwa sa tuwa. Beside ana, siyang death, burial, death, resurrection, kinsay mo patungkol na pag-utro ana, hindi kaya na nato. Dili na ito sundin ng mga tao. Though maayos ka manulti, magkaroon ka ng tao, wapo, matso, then aram may basag dato din sila, hindi tayo sundan na. Kaya itong isunod si Jesus na. So aside outside ng Jesus Christ, they are false teachers. Dili ta magpadisig sa inyo. Though kanina mga na mag-preach sa inyo ng mga stubangan na dili kayo taro ko sa nila, pero ma-discerning ba na power yun nagi ng Holy Spirit? May laman mo nga, kung ikaw bumiyana ka ng alaga sa Ginoo, may laman mo ng tao na may power o nagasimpi. O nag-story stories na magpakatawa lang, magpalipay sa tao, mag-entertain sa mga tao, pero wala gipulong. So, one ang palipol na kung sila ay magpupunta na ng foundation, hindi kayo na. Ingon sa 1 Corinthians 2:1, mga igsoon kang Kristo, sa pag-anak ko diya kaninyo aron sa pagwali, sa mga tinago sa kamaturan sa Diyos. Wala akong magamit og laglom ng mga pulong o kaha-lawon ng alam. Kay gituyo ko nga wala na ako'y lain nga iwali kaninyo kundi si Jesu Kristo lang ang iyang pagpalansang sa krus. So, ang atong right foundation is Jesus, no other than Jesus.
But Paul reminded those who will build another foundation other than Jesus must be very careful. Our faith should be based on what Jesus laid the foundation. Tanan na itong ginabuhat, nga nito sa church, kung kinsa imong gilok up, kinsa imong gianhan diri. Kaya gusto lang ko na ako'y matao mo, matanaw sa kuwan. Lugod kay apil ko diri sa nag-building simbahan, diri na dito. Parang ikaw, ang focus sa imong self ba? Pero nakalimot ka sa imong foundation na si Jesus ang naggamit sa imong ha. Nakakadiri. Siya nagdala sa imong diri simbahan. We all sinners. We need Jesus. Jesus ang foundation. Yun si Luke chapter 6, verse 48. Sama siya sa usa ka tawo nga nagakalog ug lawom, nga nagatukod og balay diha sa pundasyon nga bato. May baha sa suba, may iwas ang tubig ug may dasmag sa maong balay apan wala matarong ang balay tungod kay ligko ng iyang pundasyon. Sama sa usa ka tawo na nagtukod balay diha sa balas. So nabagyuhan, ang tubig, lumpak. Wala, makita ka naman tao, ang iapas ng dire, maybe for naiba na ito mga kamanak sa iyo sa una, music lang, makatugtog lang gitar, makaplay lang o makaplay of instrument. Pero in the long run, manawala. Asa walkball, asa na sila. Maybe, nani ka dire, kitungod kay may connection. Ang church, dili mo niya siya paling personality foundation. Ang church, dili mo niya for building foundation. Ang church, dili mo niya friendship foundation. Kinaka niya kudri, kinaka mga friends. Kinaka mga relatives. Pag wala na sila, wala po. Experience po na ako dito sa love niya. Tingala ko kay, pag walang pastor, mga walang group. Isa mo din ang foundation. Pastor o ang Ginoo. Maganda ko isa sa mga churches, asa ilang foundation. So, pasabot, tao, ilang itang tao. Dili si Jesus. So, sakto na, kung napunta diri, napok kayo na sakitan, di ka na tao, inambok ka mo simba. Isa ba yung foundation? Tao o Ginoo? So, maganda yung mga naingsun na sakit man, pamati ko, pero tinukod sa rin. Hindi ka tumalikin. So, ikaw po, di ba rin po mo, isa pong foundation. Ano na amang po din yung simbahan? Anong natuon ako mga Pinoy? Ano sa magila ko? Anong na amang po din? So, yun, self-evaluation. So, human beings are not worthy of praise. So, each person must build their works on a foundation of Christ. Tanang ginabuhat ni mo, whatever you do it for the glory of God. Second, the right purpose. Verse 12-13. Adunay mga tao nga husto ang ilang gitudlo. Sama sila sa nagapatutulog balay diha sa pundasyon. Nga migamit og mga materyales nga mulawan, plata o kaha nga mahalong nga bato. Ang uban sa walay kapusnanan ang ilang mga gitudlo. Sama sila sa mga tao nga migamit og mga materyales nga kahoy, pugon o dadami. Apan sa adlaw sa paghukom, makit-an kung unsa ang mga matang sa mga materyales ang gigamit sa matag usa. Kay pagsulayan kini hangis. So, tanan imong ginabuhat, si leader, sa imong pagtudlo sa outreaches, faithful ka ba? Kaya pag-test na sa Ginoo, kung imo ba nag-build sa gold, silver, and precious stone, built on wood, hay, and straw. So, kung diri lang ako na dili ka faithfully, dali ka masubok. Pero ang point ni Paul is not about your salvation. It's about unsa imong nabuhat para sa Ginoo. Testingan ba? Sinugo na sila. Asa gid ang imong anay ba ang imong pagnalagad sa Ginoo. Dili mo makita sa inyo ha. Dili mo makita sa kuka. Imo man ang
relationship sa Ginoo. So kung nagseryoso ka o dili ka nagseryoso, imo nang tulubagon sa Ginoo. Dahil duha ka butang, ang iyang mag-point rin na sa verse 11b, each one take care how he builds upon it. So naiduha ikuan ni ko na duha ka foundation. Una, first foundation was built on gold, silver, and precious stones. So kaning mga tao, mo ni ang who are obedient, who are fruitful in their life, dedicated spiritual service to glorify God and helping the church to grow. Ikaduha na foundation, wood, hay, and straw, mo ni they gusto nila power, position, authority, identity, appreciation. So pag-testingan wala, sunog isa. Pero kani mga tao na dedicated, zealous kayo sa bulatan sa Ginoo. Mo ni mga precious stones, gold and silver, that will last forever. So mainuman ang matikdan rin, kinsa ang pagbilin, magdugay sa pagservis sa Ginoo. Unsa may nag-apas, imo lang mabantayan sa simbahan. Let us check ourselves. Unsa kita kong purpose? Purpose na ako sa church. Purpose na nang nahimo kong leader. Purpose na himo kong chairman. Purpose na himo kong deacon. Purpose na himo kong pastor. Let's check ourselves. Sabi na akong purpose. Being a leader or teacher. I'm faithful ba ko sa bulaton sa Ginoo? Or tungod na faithful lang ko kinakoy ba? Nakoy job na dapat atiman. So it will reflect po sa tuwa, nasa imong ginabuhat sa balay, mapulit sa church. So, manang only Jesus is our, fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, ang purpose, many Paul, I crucified with Christ, and I don't believe that Christ is in me. Upon yan, I consider being lost, compared to surpassing greatness, with knowing Christ is my Lord, whose sake I've lost all things. I consider them rubbish and live with Christ. So, ang purpose nimo is to glorify, to reverence, have a reverence, respect, and honor to God. Third, right reward. 14 and 15. Kung ang ipatukod diya sa pundasyon, dili masunog, makadawat og ganti ang nagapatukod niya. Apan kung ini masunog, wala gayud siya madawat na ganti. Igo lang ang maluwas ang iyang kaugalingon, may sama sa tao nga nakalingkawas sa iyang masunog na balay, apan wala gayud siya nadala. So Paul is saying na dili sa salvation kung sa imong nahimo para to build the church grow. So mo na yung point of view. Reward, dili sabot na reward na material thing. Reward siya na dili mo ang Ginoo mo daw muhatag sa imo ba? Kung bless sa imo dili material. In this way, rewards in heaven glorify God and provide us with joy, peace, and wonder as we consider God's work in us and through us. So the closer we were to God during this life, the more centered in Him and aware of Him, the more dependent on Him, the more desperate for His mercy, the more we will be celebrated. So yung panisang, Psalm 16:11, you will teach me the right way to live. Just being with you, you will bring complete happiness. Being at your right side will make me happy forever. Dili, sa Hebrews, ako po nabasahin ko na, ang mga tao sa una, wala din naabot ang promise. Pero nakadawat sa reward, katong nagsunod sa ilaha. Hebrews, ito mga faith, man of faith, nagipad nito. Nawala sila kadawat o reward,
sa promise, ato sa dito, pero ang sunod na kadawat sila. Maybe karon ng imong paghago karon, dili mo makita ng result, pero kadugayan na. Ang Ginoo sa wirin man siya, all powerful, all knowing. Ginatusag lang karon, pero ang imong ginakahago karon, imong you are being faithful, will be reward experience ng tao. Kung dili imong sugdan karon, sayang, dili maka-experience ng mga tao. Pero ang reward na naka sa Ginoo sa imo is nakay peace, joy, blessing na imo family, may relationship pa sa Ginoo. Dili ka nagkulang, contented ka, satisfied ka sa imong ginabuhat. So wala nagtuklod sa imo ha. Ibuhat ako ni para sa Ginoo. So Jesus is our firm foundation with right foundation, right purpose, and right reward. Maybe this encourage to us as atong pagpadayon, as atong servisyo sa Ginoo, na dili sa tao ka nagtanaw. Hindi, kung sa may natanaw ng mali sa tao, i-praise mo. Don't hate him. May pa, matify po po. Mo gina, kay walay healthy na church. Anong right, perfect church din. Perfect na church because Jesus na. So, ito na ng dire means you are nag-invest ka dun sa mga gold, silver, and precious stones ng mga bulakin. Wala ka nagpasaya-saya lang. Kaya palo ka kanyang kinabuhat, naging siya'y padulunan na ni-reward mo ito. Tumayo na anak, kung maging mo na yung good works, na ni-reward mo. Wala siya connection sa maging good works, nagaan good works mo. Mana yung mga conflict ng mga storya. Pero ang punto lang ni Paul Derry, ang gino'n mga ito reward sa inyo ha, based on yung mga gino'n. Because ang inyong foundation is Jesus Christ. You do it by faith. Wala man na nagkapas sa reward. Ang ginawa ng mga tao. Musunod na ng reward. Buhatin na ito ang tama. Hindi na magupot sa reward. Magbuhat ko kayo na ako makuha. Maghatod ko na ako makuha. Mag-review ko na ako makuha. Kung mo na yung una-una, hindi na siya firm foundation. Kung wala din muhatag sa inyo ha, ang mawa na lang pa. Kung wala yung makuha ng simbahan. So, let us check na asan yung ilay yung foundation. Sa building, sa tao, or sa Ginoo na itong buhay. So let us stand and let us pray. Father God, thank you for this wonderful night. Thank you for your word. Remind us our foundation is only you. Hindi makita sa tao, hindi makita sa building, hindi makita sa mga friends o mga outreaches. Kasi Lord, kung kanin man naman foundation, kumawala po. But Lord, we are doing this because it's our overflow sa among talipay na nakailan ni kanino na mag-servisyo ni forever. Mabut ka din, magulat ka ni, magpadayon sa mga servisyo ng mga. Salamat Lord sa mga promise that you will never leave us nor forsake us. That you will strengthen us. Panan ng mga buhatan din. Ikaw, mayan ang pasigma. For glory, bless you, Father God, in this name, our Savior. Amen.